Yahoo! Hello mga masters at mga kaji! Good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lapalot ng ating daigdig. Ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga handang-handa na pong matulog. At syempre, naghihintay po dyan na matapos po ang ating 12 minutes na lecture about G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Alam ko po, meron sa inyo dyan na naghihintay talaga, especially po na sa UAE po na area. Maraming salamat po. Alam niyo na po kung sino po kayo at maraming salamat talaga sa paghintay. Ayun po, at tayo po ay may panibagong lecture ngayon at ang lecture natin ngayon ay hindi ako magle-lecture about fruits or vegetables, pero ito po ay palagi ko pong nile-lecture kasi gusto ko talagang ito na maintindihan po ng nakakarami po sa atin dito. First of all, before tayo mag-start, hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating channel na Master Worm. Alright, so ang ating topic for today is 7 side effects of drinking coffee. Coffee ang ating pag-uusapan mga masters. Ito po, coffee. Coffee po ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan, ang coffee na yan. Ang ating usual tradition ng ating umaga kung saan po tayo ay umiinom muna ng kape bago po ang lahat. Bago po tayo mag-umpisa ng ating trabaho. Alright, so let's go. Ready na ba kayo para sa ating topic for today? Is drinking or brewing cup of coffee the first thing you do when you wake up? Yan bang ginagawa nyo? Umiinom agad po kayo ng inyong kape as soon as you wake up? If so, think twice. Drinking coffee on an empty stomach can be harmful to your health in many ways. Ayun po, marami po yung mga effects sa ating katawan. Ito po kaya, pero papakita ko lang muna sa inyo ha. Baka magalit po kayo sa akin, pero parati ko po ito in-lecture at I hope na makinig po kayo. Alright, so for many, a morning without coffee seems incomplete. Sa iba dyan, pagising nila sa umaga, pag walang kape, incomplete yung araw nila. It gives them a much needed energy surge, making them feel fresh. O, di ba? Yung sabi nila, mas energetic po sila dahil sa coffee. However, despite its revitalizing effects, including enhanced focus and metabolism, drinking coffee on an empty stomach can pose health risks. Studies reveal that coffee on an empty stomach may trigger indigestion and interfere with the nutrient absorption process, potentially compromising the immune system. Ayun po, naintindihan niyo po ba ang aking sinabi in English? Okay, so kahit na maganda yung effect niya sa pag-revitalize po ng energy natin, pati yung ating focus ay tumataas po, nagiging maganda yung focus natin at ang metabolism natin sa pag-inom ng coffee araw-araw, pero sa umaga, lalo na pag empty yung stomach. Pero marami pa pala itong risks sa ating health. Yan ang sinasabi po dito. Ang problema dito ay maapektuhan ng absorption ng pagkain, ang proseso, and kino-compromise niya rin po ang ating immune system. Yun ang po sinasabi po na dito sa aking binasa. The habit can also exacerbate acid reflux. Pwede siyang magpalala or mag-introduce ng acid reflux sa ating digestive system o mag-result and elevate cortisol levels. Ayun po mga masters, cortisol levels. I-discuss din natin yan along the way. Contributing to stress. So cortisol is a hormone that contributes to stress. If you are someone who is addicted to a morning cup of coffee, kung ikaw po ay palaging umiinom, ay addicted ka na po sa coffee sa umaga pagkagising mo, ito po, makinig po kayo sa akin at i-discuss po natin dito para natin ito ay mapaliwanagan. Kung ano ito, kung paano naging harmful po ito. Now, let's proceed po. The 7 side effects of drinking coffee on an empty stomach.
While it has been established that coffee may help you stay energetic and fresh throughout the day, there are also some coffee side effects. When you drink it on an empty stomach, okay, may mga effects po siya pag ininom mo po siya on empty stomach. Nutritionists and dietitians tell us all about it. Ayan po, ay sinasabi po nila yan, dinidiscuss po nila yan. Number 1, ano pong first effect ng ating pag-inom ng coffee? Anxiety and jitters. Anxiety and jitters. Ano pong ibig sabihin po niyan? Caffeine is a stimulant that can increase alertness and energy levels. However, consuming it on an empty stomach can amplify its side effects. Pwede niya mas palalain ang inyong mga side effects, leading to increased anxiety. Kung may anxiety ka na, mag-i-increase pa yung anxiety mo. Nervousness, yung pagiging nervyoso mo. And jitters, yung parang very, yung katawan mo, parang nanginginig ka po, nanginginig. Jitters po yan. This heightened state of arousal can be uncomfortable and may interfere with daily activities, causing restlessness and an inability to focus. Sa sobrang hyper at sobrang anxious mo po, mga masters at mga ka-G, ay hindi ka na makapag-perform ng iyong daily tasks dahil po ang iyong focus po ay apektado na rin. Number 2, risk of stomach acidity. Okay? So acidity sa ating mga tiyan. Coffee is acidic and when consumed on an empty stomach, it can exacerbate stomach acidity issues. Pinapalala niya ang acidity level ng stomach natin. Alam niyo po yung ating stomach, may stomach juices po yan and they have to be really acidic. Ang problema po dyan, pag uminom ka ng coffee on an empty stomach, mas dinadagdagan po yung acidity level niya. So super acidic, highly acidic na talaga po yung stomach. That's why meron tayong problema. Okay? So, the combination of coffee and high acidity levels can irritate the stomach lining, leading to discomfort, heartburn, and even acid reflux. So dahil po ay acidic, super acidic na po siya, mas lalo pa maging acidic ang ating stomach. Kaya it will lead to heartburn. Yung alam yung heartburn, para pong may masakit po yung sa heart nating na area. Pero hindi naman yung problema sa heart. Kasi meron po yung acid or meron po siyang sensation na parang dyan po nananikip yung dibdib mo. No, parang nasusunog, pero hindi yan sa heart ang condition. And of course, acid reflux is bumabalik po ang asido sa ating lalamunan galing sa tiyan. Over time, frequent exposure to acidic coffee can contribute to the development of more serious gastrointestinal conditions like gastritis and peptic ulcer. Ayun na po, ay mag-i-inflame na po yung ating mga mag-i-inflame na po yung ating mga intestines at syempre magbubutas-butas na po ang ating mga bituka. Ayun po ang mga problema pag meron tayong long-term use of acidity if you have more acids in our stomach. Number 3, aggravates digestive issues. Pinapalala niya po or pinapalabas niya po yung mga problema sa tiyan or lumalala. For individuals already dealing with digestive issues, kung meron ka na pong problema sa iyong digestion, such as irritable bowel syndrome or IBS, yung parang palagi ka pong may feeling na magpupupo ka, parang konting galaw lang, parang may urge ka na magpoops, irritable yung galawan ng iyong bituka, kaya po palagi ka pong sa banyo or konting kain lang po ay nagpupoops ka na agad. Okay? Or may sensation lang, iba sensation lang po yan. Or inflammatory bowel disease. Drinking coffee on an empty stomach can exacerbate o pinapalala niya po ang mga simptoma. The stimulatory effect of caffeine can increase bowel motility, potentially triggering diarrhea. Ayun, pwede ka magkaroon ng diarrhea kasi mas pinapabilis niya po ang galaw ng ating peristaltic movement po ng ating intestines. Kaya magkakaroon tayo ng diarrhea and abdominal cramps, further disrupting the delicate balance of the digestive system. So, ang ending po niyan ay nagiging masama po ang function ng ating, hindi na po normal ang function ng ating digestive system. Alright, so let's proceed po sa ating number 4, which is interferes with nutrient absorption. Coffee contains compounds called
or known as tannins, which can interfere with the absorption of certain nutrients, including iron and calcium. Ito po mga masters at mga ka-G, pag mataas yung tannin level sa inyong katawan, sa ating blood, ay affected din po yung iron absorption and ang calcium absorption po ng katawan natin. Consuming coffee on an empty stomach may hinder the body's ability to absorb these essential nutrients, namely iron and calcium. Okay, hindi po ma-absorb ng katawan po natin dahil po sa presence ng tannins. Okay, so leading to deficiencies, magkakaroon tayo ng mga problema, deficiencies sa ating mga organs over time. This is particularly concerning for individuals who rely on a nutrient-rich diet for optimum health. So meron pong iba dyan na talagang very conscious po sila dahil po ay umiinom po sila, tumitake po talaga sila ng mga supplements at kumakain ng healthy stuff. Unfortunately, pag umiinom ka ng coffee on an empty stomach at tumaas po yung tannin levels mo, lahat po ng iyong mga tinitake, especially yung iron and calcium, ay hindi po ma-absorb ng ating katawan. Ayun po, pasensya na, hindi gumagalaw sa G natin, natakot po siya sa coffee. Alright, so hanggang dito lang po tayo mga masters, mga ka-G. Ako po ay lubos nagpapasalamat ngayon sa inyo dahil po sa kakatapos nating Premier Marathon kagabi. At syempre nag-mirror po kami ni Bro RMG Bernard Vlog. Ayun ang ating RMGB Vlogs na po ang pangalan niya. At syempre congratulations po sa tatlong mga magagaling na mga host pagkatapos po sa aking premiere. At sa lahat po sa aking hosting pala. Sa lahat po ng umakyat, sa lahat po ng mga bagong kaibigan ng Bahay Kulitan, and Team Puyaters, maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits ulit tayo sa next nating Premier Marathon sa Martes, bukas. Ngayon po, ngayong gabi po, kita-kits tayo sa Team Puyaters at sa kanilang Premier Promotion. Again, this is your one and only G and Master Worm. God is great. Yahoo!